Good afternoon sa Sandro and sa mga tagapakinig natin. Opo, kasama natin si Christian Bascones, Magandang ang hapon ating po. partner Good ngayong afternoon, hapon. Christian. Ayan, si Opo, Dean. Din Ed Ik. Maraming napagalitan kanina ni Chairperson Jervel Luistro dahil nga ang daming mga kongresista na nagpasok ng mga isyung hindi naman dapat pag-usapan dahil hindi naman ito konektado doon sa issue ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ano pong take nyo doon? Well, medyo challenging talaga yung magiging role dyan ni Congressman Beatrix, no? Kasi on the one hand, she must appear impartial kasi yun yung trabaho niya as chairman of the Committee on Justice. And on the other side naman of the spectrum would be the congressmen who are, should we say, persuaded by different kinds of yung kanilang mga beliefs, no? On the one hand, merong mga congressmen, for example, who are really convinced that yung impeachment trial against Vice President Sara kailangan magpatuloy at in fact dapat mabigay sa Senado. And yet, from what it appears, meron din namang mga kongresista na mukhang medyo nagba-backpedal doon sa mga accusations laban kay VP Sara, no? So medyo talagang challenging yung role ni Congressman Luistro, no? And as you can imagine, syempre mga congressman niya mga yan, they're very highly opinionated and they want to get their views out in the open. So talagang ano yon, mahirap na trabaho yung mag-chair ka ng Committee on Justice especially at this point. Mhm. At tila parang nakikita na rin natin kung paano yung magiging botohan. Din Ed, dahil nga parang merong... Mga senyales na kung saan sila papano. oo nga, yun nga, Din Ed eh. Ito ba ay dahil doon sa naging pahayag ni VP Sara Duterte na tatakbo siya sa 2028? Well, I wouldn't really connect it na swak na it's because of that. Kasi even before the declaration of VP Sara, alam naman na ng lahat that she is planning to make a run for 2028. Hindi na yun sorpresa, Sandro, Christian, no? So, hindi ko nakikitang yun ang main factor kung bakit nagkakaroon ng mga, kumbaga, clash ngayon sa House of Representatives. Yung mga persuasions nila, matagal nang nandyan yan, whether they are in favor or supportive of the impeachment case or yung mga nakikita naman natin na talagang mukhang hindi sila pabor na umusad yung impeachment case. Mhm. Kasi hindi po bababalik din sa mga kongresista ito na pumabor dun sa naunang batch ng impeachment complaint laban kay VP Sara na dineklara ngang unconstitutional ng Korte Suprema kung magbabago na sila ng pagtingin at pagboto dito sa pangalawang impeachment complaint. That's an excellent point, Sandro, no? Kasi wala namang substantial na nagbago doon sa impeachment complaint last year at saka yung hinahain ngayon. Kung meron man, dagdag pa nga, in fact. So, kung ikaw, kongresista ka and you were willing to vote for it last year, hindi ko maintindihan kung anong logical explanation kung bakit hindi ka naboboto in favor of the impeachment ngayon. Remember that the decision of the Supreme Court has to do with the procedural matters na dapat iobserba ng House of Representatives. Wala siyang ruling tungkol sa substantive issues. Ang sinasabi lang ng desisyon ng Supreme Court, kailangan obserbahan itong mga step-by-step procedure para magkaroon ng legitimacy yung impeachment case. So, medyo mahirap ipaliwanag yun kung ako tatanungin ninyo. Mhm. Pero siguro bago ko ibigay kay Christian, hindi po kaya pwede din nating sabihin na kapag nagbago yung boto ng kongresista, pwede natin sabihin na baka ito'y namumulitika na, pinaghahandaan na niya yung 2028 na baka pwede siyang tumawid dun sa kampo ni VP Sara Duterte. Well, that is very logical, kumbaga swak na swak sa bangayon na Sandro, no? Kasi as I said, walang major na pagbabago between the accusations last year at saka ngayon. Tapos biglang all of a sudden magwa 180-degree turn ka. Kung sakasakali nga yung ebidensya na dadagdagan pa. So wala nang iba pang logical explanation doon kung hindi perhaps preparing for 2028, no? Maaari sa perception ng mga congressman na yon, it would be better for them politically if they will position themselves as
maybe supportive of the Vice President. Yun lang yung nakikita kong logical explanation kung bakit yung mga dating bumoto pabor ay biglang mag-atras at magiging, teka muna, mukhang hindi sapat yung basihan para file ng impeachment case si Vice President Sara. Okay, Dean, sa inyo naman po sa academe sector, no? Sabi nyo nga po, last year na-impeach na itong si VP Sara. Kumbaga, 2 taon nang pinag-uusapan, nag-aaway pa nga yung mga DDS at saka yung mga anti-Duterte supporters about dito sa mga issue patungkol sa Vice Presidente. Ngayon, paano rin po yung talakay? How do you see this? At ano po siguro yung magiging epekto nito kung paano tinitignan ng publiko yung tiwala nila sa gobyerno? Okay. I'll be a little bit siguro subukan nating injectan ng konting siyensya yung pag-uusap natin, no. Ang sinabi mo kanina, merong mga DDS at meron yung mga anti-Duterte, and alam natin yan, totoo yan. But a great number of the populace, nasa mga 34% or 39%, depende sa survey firm na binabasa mo, ang nananatiling undecided, at least dito sa issue na to. So considerable pa din yun. Yung mga taong yun, ang paniwala ko ay willing na mag-aral at tignan ang ebidensya. At they are not yet supportive of the impeachment case. Hindi rin naman nila sinasabing against sila dyan. So, sila ay susundan nila kung saan tutungo yung ebidensya. At para sa akin, critical yung porsyento na yun ng populasyon dahil malaking bahagi pa din sila ng decision making natin dito sa bansa natin. Sige, partner. So, para po sa inyo, nasan po ba si Dean, no, dito sa pagtalakay habang minomonitor nyo po yung kaganapan sa Kongreso? Nasan po ba kayo? Nasa undecided po ba kayo? Para po sa inyo? Well, I'm wearing mostly the hat of an academic doing the analysis, no. Sabihin na lang natin that based on what we've seen last year at yung mga patuloy pang nakikita ngayon, sa tingin ko dapat pag-usapan ito ng mas masinsinan, ng mas masinsin, magkaroon ng mas malawak na pag-uusap, kasi the allegations that have been leveled against the Vice President are serious. So kung para sa akin, dapat mabigyan din siya ng pagkakataon na pasubalian yung mga accusations laban sa kanya. At sa tingin ko, hindi yan magagawa unless we go to trial, no? So mas naniniwala ako na dapat bigyan natin ng espasyo yung paglalahad ng ebidensya at eventually magde-decide naman tayong lahat whether we are convinced of the evidence or hindi. And eventually, I think the Senate will also have to make its decision later on. Alright, maraming salamat po, Dean Ed. Thank you very much, Sandro and Christian. Ayan po si Dean Ederson Tapia, ang Pangulo po ng Philippine Society of Public Administration at Profesor po ng Public Administration sa University of Makati.